tatayuan po namin ang obligasyon namin at mandato po binigay sa amin ng Konstitusyon, no matter what you do. Kung may mga kumakalat sa social media, may kapalit daw na ayuda yung pagpirma niyo. Well, as you mentioned po earlier, no, that's why we held this press conference, because we understand with the events of yesterday, a lot of misinformation and disinformation will be spreading around. Categorically, we're going to, I don't know, it actually dignifies this answer, but we're going to have to categorically deny such allegations, in the same way deny yung allegations po from the chairman ba yun, na may FLR. This was an independent action that we believe that's done faithfully and truthfully by each member, that they signified their intention and support of the impeachment complaint based on the merits of the case and nothing more. Yun lang po siguro. Just to add to that, no, ito po ay nagsimula na po ang smear campaign sa prosesong ito. Actually, ako personally, I actually expect that a lot of misinformation and fake news will be coming out, no, after the filing of the complaint, no. So ang gusto ko lang pong i-reiterate at panawagan sa ating mga kababayan, wag ho tayong madadala sa ganitong klaseng fake news. Kasi ito po ay paraan para ilihis kung ano po yung talagang merits nitong prosesong ito. Yung mga complaint po, meron pong betrayal of public trust, meron pong mismanagement and yung utilization ng pondo ng bayan, meron pong issue dito na whether as highest or second highest official of the land would be allowed to contract an assassin, the sitting president, the Speaker of the House, and the First Lady. Yun po yung mga nandoon sa articles of impeachment. So gusto ko lang pong ipanawagan sa ating mga kababayan, kung meron po tayong nababalitaan ganito, ito po ay mga diversionary tactics. Ililihis po nila yung attention natin doon po sa proseso, and at the same time to smear, to degrade, and to put question in our mind na ito pong prosesong ito ay hindi tama. Yun po ang gusto nilang ma-achieve sa mga ganitong fake news at misinformation na lumalabas. Kung I understand kung babanatan kayo ng mga critics, kaya lang meron kasing post dito si Congressman Lord Suwan. Ang sabi niya, to my supporters, I know you stand with me. Rest assured the ayuda is coming. Well, yes, kanina pong umaga nakausap po namin si Congressman Lord Suwan. Unang-una po, dinideny po niya categorically na hindi po yan totoo. Isa po yan sa paraan na sinasabi ko nga, mga fake news. In fact, I would personally expect na meron pong lalabas din na mga balita tungkol sa akin. So ito po, sabi ko nga po, simula po nung nagkaroon tayo ng impeachment process, unti-unti pong lumalabas ito na pinipreempt nila po yung magiging resulta nito at dinilihis po nila yung atensyon ng ating taong bayan. I would personally say that Congressman Lord Suwan is one of the most decent members of the House of Representatives. Hindi po niya ugali na kung basta-basta lang siya maglalabas ng ganong klaseng information na alam naman po niya na po pwedeng makasira sa kanya. Number 2, wala pong katotohanan yan, yung mga ganyang balita na meron pong ayuda na kapalit. Ito po ay isang constitutional obligation na binigay po sa amin ng Constitution. Hindi lang ho ito prerogative, hindi ho ito discretionary power. Ito po ay mandato at obligasyon ng bawat isang miyembro ng Kongresong ito para ipaabot sa Senado na kung meron mang hindi magandang gawain ng isang opisyalis specified under the Constitution, the President, the Vice President, Ombudsman, mga Justices of the Supreme Court, COMELEC. Andun po, enumerated po yung mga official na to. Kung meron pong complaint galing sa ating taong bayan, remember, 3 complaint po ito, wala pong choice ang membro ng House of Representatives but to hear and make sure that these complaints will see the light of the day. May dagdag lang po, no? And this is setting aside yung impeachment issue po muna. I'm speaking not as a prosecutor, but as a member of the TRICOM. As mentioned by Kong Zia, this just highlights the importance of the hearings that we are conducting there. This is a prime example of how misinformation and fake news are used not only to disrupt the personal lives, but the public functions of our government now. So I hope that yung sa ating mga kababayan, we continue to be vigilant and to really double-check and fact-check po, no, all of these informations coming out. Kasi lumalabas po, fake statement, fake page. Yun lang naman po. Idadagdag ko lang po sa mga fake news peddlers, ha. Tatayuan po namin ang obligasyon namin at mandato po binigay sa amin ng Konstitusyon, no matter what you do. Maybe this is a good